Batiin naman po natin ang ating mga katabi at ngitian. So, ngayon po ay it's the first Sunday of December. So, Pasko na naman, parang kailan lang na ang bilis ng panahon. So kung makikita niyo sa paligid natin, sa ambience, sa mga decorations, sa music, talagang feel natin yung spirit of Christmas. But beyond that, the real essence of Christmas is the love of our Lord Jesus Christ, na siya yung sentro na kung bakit tayo nag-celebrate ng Christmas. Amen po ba doon? Kaya inaanyayahan ko lahat na tumayo at tayo dumulog sa isang panalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila, Lord, at napakabuti niyo po sa aming buhay, Lord. At karapat-dapat ka po ng aming papuri at pagsamba, Lord. Panginoon, we thank you for this opportunity, Lord, na we gather together just to give you honor, give you praises, Lord, at makinig po ng inyong salita, Lord. Thank you so much, O God, for being too good sa aming buhay, Lord. Sa buong taong ito, Lord, maraming salamat po sa pagsama po sa amin, Lord. At we pray na let your Holy Spirit fill this place, Lord. Mangusap po kayo, Lord, sa aming puso at isipan, Lord, na ikaw ang maging sentro ng Sunday worship service na ito, O God. Kaya muli, Panginoon, tinataas po namin ang inyong pangalan, Lord, at sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen! Minsan pa nga po malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! December na po. Ano pong meron pag December? Anong meron sa Pasko? 13 months. Ngayon pong December, we're running towards the end of the year and grabe po, no? Yung faithfulness po ng Panginoon sa buhay natin. Imagine, nakasurvive po tayong lahat ng 11 months. And alam po natin na makakasurvive pa rin tayo sa mga susunod na mga araw, sa susunod ng mga buwan, sa susunod na mga taon, dahil po mabuti ang Panginoon, dahil po tapat ang Panginoon. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Yan po ay patunay ng katapatan at pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Allow me to read this verse in Isaiah 9:6. So ito po, this Christmas, let us not forget that we are remembering, inaalala po natin yung fulfillment ng prophecy ni Prophet Isaiah in Isaiah 9:6. Tagalog ko na lang po babasahin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha. Kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give glory to our Lord Jesus. As we remember, let us worship this morning with full reverence po sa ating Panginoon. Imagine po natin that we are with the wise men traveling just to witness the birth of our Savior Jesus. Child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son Minsan pa, for unto us a child is born. unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is Minsan pa, let us not forget, for unto us a child is born. a son is given, a son is given.
Panginoon. Huwag po natin kalimutan na sa laki po at laging ang pag-ibig ng ating Panginoon na binigay po niya ang bugtong ng anak. So, tayo po lahat ay mabubuhay. Tayo po lahat ay malililig po sa ating mga pagkakasala. Come all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Come all you sinners, come all you sinners, come find His mercy. Come to the table, He will satisfy. Taste of His goodness, find what you're looking for. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Come all you weary, come all you weary, come all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Come all you sinners, come all you sinners, come find His mercy. Come to the table, He will satisfy. Taste of His goodness, find what you're looking for. Let's sing for God so loved. For God so loved the world that He gave His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. For God so loved, for God so loved the world that He gave His one
hindi po natin nasumpungan ng pag-ibig ng Panginoon? Ano po kaya ang situation ng life natin? Maybe, meron sa atin naka-experience ng depression, anxiety, financial stress, brokenness, relationships, na-hurt po tayo, meron pa tayong mga idols na hindi po natin may surrender. May addictions, at napakaraming bagay. What if wala po tayong malalapitan? Ano po kaya ang gagawin natin? If we are on the lowest point ng buhay natin, nasaan? Ano po kaya ang gagawin natin? Kung hindi po natin alam na meron pong hope sa Panginoon. Kung hindi po nating alam na napakalawak at napakalalim po ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. That we can never run. Hindi po natin matatakasan ng pag-ibig ng Panginoon. And alam ko rin po na napakarami po nating success stories na napagtagumpayan po natin yung challenges natin, yung battles natin dahil sinamahan po tayo ng Panginoon. Marami po tayo na pagtagumpayan dahil kasama po natin ang Panginoon. If we will look back, kung wala po ang Lord, kaya-kaya natin. Biyaya lang po ng Panginoon ang lahat. Hallelujah. And as we remember po yung pagdating po niya, yung kanya pong kapanganakan, ay talaga pong mag-offer po tayo ng totoong pagsamba, i-offer po natin yung pinaka-best, i-offer po natin yung all that we can. Just like what the wise men did. Nag-travel sila from afar just to give honor sa ating Panginoong Jesus. And tayo po, we cannot give anything physically dahil lahat po ay pagmamayari ng Lord. Wala po tayong kayang ipagmayabang. Kahit po magbigay tayo ng milyon, bilyon, wala lang po yan. Pero ang kailangan po ng Diyos mula sa atin ay ang puso natin. Let's offer our hearts,
now let us utter our personal thanksgiving and worship to the Lord.
Hindi po tayo mahihinder ng mga situations natin para magbigay tayo ng pagpuri at pagsamba sa Panginoon. Kaya po habang maawit po tayo patuloy, let us sing with all of our hearts sa Panginoon. Hallelujah! Day and night, night and day, let praises arise. Day and night, night and day, let praises arise. Day and night, night and day, let praises arise. Day and night, night and day, let praises arise. Day and night, night and day, let praises arise. Day and night, night and day, let praises arise. Day and night, night and day, let praises arise. Day and night, night and day, you worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Minsan pa lang na say you worthy. You worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Minsan ba, sabihin po natin sa Panginoon, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
Ibinigay na ang lahat-lahat para sa atin. Hallelujah! You are so good, our faithful Lord. You are so good, our loving Lord. Hallelujah! Hallelujah! We give glory to you, Lord. You are worthy, O Lord. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Let's sing glory, glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Let's give glory to His name. Glory to His name. Glory, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to minsan pa rin sing glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His. Minsan pa, let's give glory to His name. Glory to His. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Let's sing it one more time. Glory to His name. Glory, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Pwede po ba natin ibigay ang deserve na palakpak ng Panginoon? Purihin ka, Panginoon. Patuloy, Lord, sa umagang ito, Lord. Dala-dala namin, O Diyos, ang kagalakan, Panginoon, at pasasalamat sa aming mga puso, Panginoon. And Lord, hindi po kami mahihiya, Panginoon, na ipagsigawan sa mundo, Panginoon, that we are redeemed by you, and Lord, that we love you, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na maibigay namin all the successes
ng aming mga buhay, Panginoon, or all of our achievements, Panginoon, ay bibigyan ka namin ng glory, Panginoon, dahil, Lord, ikaw lamang naman, Panginoon, ang dapat namin pagbigyan, Panginoon, ng lahat ng ito, Lord. Ang lahat ng successes, Lord, all that we have, Panginoon, ay hindi namin sariling galing, sariling lakas, Panginoon. It's all you, Panginoon. Kaya, Lord, kahit anumang season ng buhay namin, Panginoon, even, Lord, Lord, nasa lowest part kami ng buhay namin, Panginoon, we will never stop praising you, our Lord, because you are worthy and deserving, Panginoon, ng lahat ng meron kami, Panginoon. We want to give all the glory, all the praises and honor to you, our Lord Jesus Christ. Amen. Purihin mo natin minsan pa ang Panginoon. Hallelujah. Can we shout hallelujah one more time? Hallelujah! Thank you, Lord. We may now be seated in the presence of the Lord. Good morning po and Merry Christmas. Ayan. Bago po ako mag-pray for our tithes and offering, gusto ko lang po i-share yung testimony ko from yesterday po kasi kakagaling lang po namin sa CTD convention. Yun po, na-witness ko po kung paano kumilos yung mga leaders natin from Central Tagalog District and kung ano po yung pinag-uusapan nila. And first time ko po ma-expose sa ganun, kaya sobrang overwhelmed somehow. And talagang na-bless po ako sa mga napakinggan kong messages doon. And na-realize ko lang po na yun nga po, no church is perfect. Pero yung takbuhin po ng ating church, kasama po ng CTTP National and CTD po, towards po sa plano ng Panginoong Diyos at sa kanyang gusto para sa atin. And naramdaman niyo po ba yung shift within sa relationship natin sa isa't isa? Ako po personally po, nakita ko po sa D-group ko yung progress and yung pagbabago po. And I pray na talagang tuloy-tuloy po ang ating momentum and magpatuloy po ang lahat sa gawain ng ating Panginoon. At yun po, as we pray po, ready po natin ang puso natin and let's pray for our tithes and offering. Hallelujah, Father God. We thank you, Lord, sa panibagong umaga, Lord. Maraming salamat, Lord, na nandito kami lahat ngayon, Lord. And Lord, tinataas namin sa inyo ang aming mga tithes and offering. Kayo po ang nag-bless sa amin. Kayo po ang unang nagpakita sa amin, Lord, ng generosity. And we pray, Lord, na kahit hindi namin mapantayan yon, Lord, ay maibalik namin, Lord, yung talagang desire niyo po na maibigay namin sa inyo, Lord. Lord, pinagdadasal po namin, pinapanalangin po namin yung mga makakapagbigay po today. Kayo po ang mag-bless, patuloy na mag-bless sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, Lord. Samahan niyo sila, bigyan niyo po sila ng kalakasan sa pang-araw-araw nilang trabaho, Panginoon. At sa mga hindi pa po makapagbigay, Lord, we pray for opportunities, Lord, na makakita sila, Lord, ng sapat sa kanilang pangangailangan at sobra-sobra pa rin noon. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa kanila. And we pray, Lord, sa malilikom na tithes and offering, kayo po ang magpala nito at we pray, Lord, na magamit ito patuloy sa pag-advance ng inyong kingdom. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun po, itutuloy ko na po para sa ating announcement. Unang announcement po ay yan po, Paskong SVC 2025. Next week na po yan, December 14. Regular service pa rin po, 7 a.m. and second service at 10 a.m. And ang ating pong Christmas party sa ating parking po ay 3 p.m. And ayan po, we hope na makita po natin kayong lahat. Ayan po, next po, Rooted in Christ, Growing with God, Rooted in Christ, Kids Camp 2025. Ayan, nakaakyat na po yung mga kids sa taas. Pero yan po ay gaganapin sa December 26
228 sa CTTP Cogunan, Nasugbu, Batangas. Ang registration po ay 1.5, kasama po dito yung 3-day meal, transportation, and camp short. So, shirt. Kung may katanungan po kayo, pwede nyo pong i-contact si Sister Grace Policarpio or sino man po sa mga CM staff. At pwede po natin panoorin yung video na ni-ready nila. Ayan. In deeds and faith, stronger every day. And oh, 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 I wanna know, my Savior King. You are my everything. Hey, my feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Oh, my hands are reaching as your spirit teaches me to keep on growing in you more. Ayan po. At ngayon naman po, dahil December, magkakaroon po tayo ng special number from our young adults. Palakpakan po natin sila. Ayan, magandang umaga pong ulit. Kami po uli yung makikita nyo. Sa sandali pong ito ay kakantahan namin kayo ng awitin na gusto po naming maalala nyong kinakanta pala natin to. Ito po ay special composition ng walang iba kundi si James Stephen Museros. Ayan. Inaanyayahan po namin siya actually na kumanta rin dito. Kaso ang lakas po nung iling niya, hindi niyo po ba naramdaman yung pagninig? Ayan. Samahan niyo po kami naalalahanin itong awitin na ito. Sige po, yung mga nakaka-recall po, pasensya na po kasi Yung po namin talaga masyadong ma-recall. Yung ma-recall. Pero gusto po namin i-share sa inyo yung song. babawi po yung singles next Sunday. Kakantahin po namin uli lahat. Okay, sabay-sabay po tayo. I-appreciate po natin yung message ng song. Sorry po. Sawa ka na ba sa problema? Sunod na trahedya. Kaibigan, huwag malulumbay. Pag-asa'y abot kamay. Dahil ngayong Pasko, pinaalala mo Kristo ng pag-ibig mo ay di nagbabago. Salamat sa biyaya mo, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa kabutihan mo, Jesus Kristo. Tama po ba? Tama po ba, sir? Sa- sa- ating maranasan. Magpuri sa Diyos ay huwag kalimutan sa araw ng kapanganakan. Alalahanin yung kabutihan. Dahil ngayong Pasko, ipaalala mo Kristo ng pag-ibig mo ay di nagbabago. Salamat sa biyaya mo, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa kabutihan
kabutihan mo, Jesu Kristo. Salamat sa biyaya mo, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa kabutihan mo, Jesu Kristo. Salamat sa biyaya mo. Palakpak po tayo. Pag-ibig mo. Salamat sa kabutihan mo, Jesu Kristo. For the last time. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kabutihan mo, Jesu Kristo. Sa Diyos po ang papuri at kita-kita po tayo sa ating Christmas party next Sunday. Ngayon naman po ay makakarinig po tayo. Pantatili po tayo sa presensya ng Panginoon as we listen to His Word this morning. Good morning po sa bawat isa. Ayan. So, meron po tayong guest this morning. Kapag po na-mention ko ang iyong pangalan, ay maaari lamang pong tumayo for a while para po ma-welcome namin kayo. Okay, so our first guest is Abigail Ulip. Saan po si Abigail? Ayan, isa siyang kabataan. At in-invite siya ni Cara. Wow. Classmate? Classmate? Friend? Ano mo siya? Friend mo? Okay, friend niya. And next, si Lelaine Dacoy. Dakay? Ayan. Isa rin po ang kabataan. Si Cara rin po ang nag-invite. Very good, Cara. Next naman po ay si Arabella Grace. Yan, Ulip. Magkapatid yung... Okay, so si Cara po lahat ang nag-invite ng tatlo. Praise the Lord. Okay, so everybody church, let's welcome them. Okay, in the count of 3, 1, 2, 3. Welcome! Yan. Sana makasama pa namin kayo sa mga susunod and you're invited para sa ating Christmas celebration next week. Okay? Sama kayo ha? Yan po. Praise the Lord. So ready na po ba kayo for sa mensahe ng Panginoon this morning? Pakitapik po muna ang inyong mga katabit ngitian. Yan. Siko daw po. Ayan po. So natapos po tayo sa mahaba-habang preaching series last month. Ngayon naman po ay iba naman pong theme for this month at ramdam na ramdam po natin pagpasok pa lamang sa ating iglesia ang mga kumukuti-kutitap na yan, mga ilawan. Ramdam na ramdam nyo na po ba ang ating sineselebrate ngayong buwan? Okay. So, sige po. Announcement? Okay na? Okay. So, sige. Meron po akong ipapa-flash na, ayan. Ayan. Pakisabi po sa inyong katabi. I love you with the love of the Lord. Nagngitian. Yihi daw, yihi. Okay, so ano po yung nararamdaman natin kapag may nagsabi sa atin ng I love you? Oy, may ganon. Actually po, parang hindi December ngayon. Ano po? It's love month. In advance na natin. Well, actually, everyday naman dapat yan talaga. So, ang question is, ilan na ba ang sinabihan mo niyan? Tumawa yung mga lalaki.
Tapos, ilan naman doon sa mga ang nagsabi na sa iyo? So lahat po tayo makaka-relate in terms of love. Tama po, no? Kasi nakakatanggap po tayo niyan at sinasabi rin natin, ginagawa natin yan sa mga taong nasa paligid natin. Pero po, in reality, sa mundo po na ginagalawan natin, madali po ba natin malalaman if this love is sincere? Paano po kaya natin yon ma-measure agad-agad? Minsan po yung mga may trust issue, no? Laging doubtful, ginawa lang niya yan kasi may kailangan siya. Ha? May ganun pa po, no? Is it a feeling or action? Meron po, no, mga pag-express ng love, minsan sa oras, gift, or sa pagsasabi ng mga magagandang salita, or sa touch, and sa service. May mga ganun po sa 5 languages of love. Tama po, no? And paano po pagka yung mga tao pong nasa paligid natin, hindi na nila ginagawa yung mga yun? Masasabi pa rin po ba nating mahal nila tayo? Di ba? Bawa si boyfriend mo, kay asawa mo, ba't ganito na siya ngayon? Hindi niya na ako mahal. Parang ganun po, no? Yun. Tapos po, dito sa mundo pa rin na ginagalawan natin, parang kung sino po yung may kailangan, palaging siya yung nag-exert ng effort. Tama po ba? Kung sino yung gustong mahalin, nag-exert ng effort para ma-love back. Di ba love back yung term ng mga kabataan ngayon? Or love back, ayan. Tapos, dun po, pansinin niyo po, yung mga walang pagkain sa alansangan, nag-exert sila ng effort to beg food. Next slide po. And then, yung mga kailangan po ng forgiveness, they seek. Lumalapit po talaga sila para mapatawad sila. Or depende po yon kung may pride ba o wala. Yan. Kung sino ang may kailangan, siya ang lumapit. Nasabi niyo na ba to minsan? Siya may kailangan, di siya lumapit sa akin. Ha? Ganon. Pero this morning po, ang bibigyan nating diin, let us realize na ang Diyos po walang kailangan sa atin. Amen? Meron siya ng lahat. He owned everything. Pero, siya po ang nag-initiate ng love sa atin. Isn't it amazing? Mahal niya tayo. Minahal niya na tayo agad-agad. Sobra pong nakaka-amaze. Nagsusearch po ako mahilig po kasi ako sa illustration. So nag-iisip po ako, naghahanap ako ng madaling illustration para po sa introduction ng love ng Panginoon. Tapos, surprisingly, sabi po ni Google, yung chart po, sabi niya, chart daw po, cannot perfectly capture the complex, eternal, and boundless nature of God's love. Amen? So agree si Google doon. The biblical narrative as a whole function as a timeline illustrating God's unchanging love from creation to the end of time. Amen? Ulitin ko yung creation to the end of time. Ang theme po natin this month is God with us, always ahead of us. Amen? Malalim-lalim po ito. Nung tinitignan ko po parang hindi ko gaano siya, ano ba talaga ang ibig sabihin? And then, na-arrive po ako in Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Ang sinasabi po rito, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. In love, iyon po, in love, He predestined us to adoption as sons and daughters through Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So yung sinabi po kanina ni Google na creation to the end of time,
pagdating po kay Ephesians, ang sinasabi po niya, before the foundation of the world. Meaning, it's beyond the creation. So, ando na yung love ng Panginoon sa'yo, sa atin. Pakisabi sa katabi mo, sobrang mahal ka ni Lord. And our topic for this morning is, love made visible. Mag-pray po muna tayo. Let us all pray. Heavenly Father, salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po dahil hindi nagbabago itong pag-ibig mo para sa amin, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na ngayong umaga, maging bukas ang aming mga puso. Pakinggan namin ang iyong sinasabi, O God, at tanggapin po namin ito. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin at patuloy kaming mabago habang pinapakinggan namin at tinatanggap namin ang iyong mga salita. We are declaring victory sa buhay ng bawat isa. Sa tayong pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. So the title for this morning is Love Made Visible. God's love didn't stay in heaven. It came near. Imagine niyo na lang po, kung nanatili, no? kung hindi nakarating sa atin ang Panginoong Jesus. Our text po ay makikita sa John 3:16 and 1 John 4:9. Sige po, pakitago po muna yung slide na yan and paki-recite. Kasi for sure, kabisado naman na po natin yan. John 3:16, go! Yan po ang unang-una kong nasa ulong verse. Amen po. Napakaganda po niyan. Sobrang deep po niyan. And 1 John 4:9. Sige po, flash. Sabay-sabay po natin basahin. Of God was revealed in us that God has sent His only Son into the world so that we may live through Him. Tingnan po natin ang background ng books po na iyan. Iisang author po ang nagsulat. It's Apostle John. Sa John po ay AD 70. Pareha pong book, most likely written in Ephesus. And then, sinasabi po dito sa John 20:31, but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Ito po ay to show that Jesus is the Son of God. Sa four Gospels po, iba-iba po yung binibigyan ng diin. Dito po sa John, that Jesus is the Son of God and offer eternal life for those who believe. So si John po shows that Jesus is the eternal Son of God who became human so that all who believe in Him may have eternal life. Sa 1 John 4:9 naman po, sa 1 John, Apostle John including, yun po, ang Revelation siya rin po nagsulat, diba? 85 to 95 AD. Tapos, the purpose is that the believers may have joy. Nararamdaman niyo po ba yung joy na nanggagaling sa Panginoong Jesus? Amen. And then that believers may not live in sin. Niyayaka po ba natin yung identity na tayo ay binago na ng Diyos at tayo ay mga anak niya, that we will not continue sa pagkakasala. Amen? Humina po yung amen. Amen. So, tatayuan po natin yan at aangkinin natin. And then, to protect the church from false teachers. Yun din po yung purpose niya. And that believers may know they have eternal life. Pag tinanong po kung ligtas, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, na if we believe in Him, magkakaroon po tayo ng eternal life. So, 1 John teaches the true Christian believe in Jesus, obey God's commands, love others, and can be confident that they have eternal life. Amen? Pagka sinama po natin yung dalawa po na yan, ang sa John po shows why
God sent Jesus? It is because He loves the world and offers eternal life through faith. Sa 1 John naman po shows how God's love was demonstrated. It is by sending Jesus so we may truly live. Amen? The main idea po ng ating pag-uusapan ngayon is that God showed His love in the most personal way. Ramdam niyo po ba personally na mahal ka ng Diyos? Ramdam niyo po ba? Amen. He sent His only Son, Jesus, into our world and gave His life for us so we could live in His purpose and receive everlasting life. Amen. So let us go with point number 1. God's love is unconditional and for everyone. In John 3:16a, for God so loved the world. Amen? The world. Hindi lang dito sa Taguig. Isn't it amazing? Ganon kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Sinasabi po sa Ephesians 2:4, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us. Andun po ang mercy ng Panginoon. At andun po ang pag-ibig niya. Na hindi hinintay ng Diyos na mahalin muna natin siya. Instead, wala pa man tayong response, mahal niya na tayo. Amen po ba? For God so loved the world, praise tells us the scope of God's love and salvation. Not only for the Israelites or the Jews, but also for the Gentiles, encompasses all the people. Sinasabi po ni Morris, si Morris po ay isang commentator sa mga commentaries po. Sabi niya po, God's love is wide enough to embrace all mankind. Ang suggestion po niya ay ito pong 3 centers of God's love, na kung saan una, for God so loved the world, yung world, in John 3:16a. And then, pangalawa sa church, Christ loved the church, Ephesians 5:25. Husbands love wives just as Christ also loved the church and gave Himself up for her. And then, yung pangatlo po, ay pang-individual po ito. The Son of God who loved me. Sinasabi po sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Sinabi po yan ni Pablo. Our illustration po for this point, number 1, yan. So nakikita niyo po ba kung magkano iyan? Ano po iyan? Isa po siyang coin na madumi. Parang tayo po yan. Sometimes we feel dirty. Or bago pa tayo matagpuan ng Panginoon, ganyan tayo. Marumi, sinful, unworthy. Pero walang pinili ang Diyos. Mahal Kanya. Mahal niya tayo. So dahil mahal niya tayo, hindi yun hihinto na mahal lamang niya tayo. Ang question, ano ang response mo ngayon? Dahil mahal ka ng Diyos. So ito po ang suggestion natin na application for this point. Identify one person na mahirap mahalin para medyo na mahirap mahalin. So may mga ngumiti na, may naisip na po ba kayo? Meaning, may naisip na kayo. And decide one act of kindness, pwede pong i-text nyo, i-chat nyo, or tulungan nyo siya. Encourage him or pray for him. Do it within 24 hours.
So, ibig sabihin, now na. Ganun po ang ating application. So, kung may inimpress po sa atin ng Diyos, naiinis ako sa taong ito. Pero ang sinasabi ng Diyos, di ba? Yung love. Ngayon, sa totoo lang, hindi natin kayang magmahal kung hindi natin natatanggap yung love na yon or hindi natin pinapansin na ready yung love na yon na binibigay sa atin ng Diyos. At tayo ay isang vessel na nag-uumapaw para iyon ay mapaagos at maparamdam sa ibang tao. Alam niyo po, tuwing naiinis ako, kasi natural naman na may makaiinisan ka eh. Pag may na-encounter kang, sabi, mahirap mahalin. Ang panalangin ko po palagi sa Diyos, punuin mo po ako ng pag-ibig niyo. Para pag nakaharap ko yung tao na yun, parang wala lang nangyari. Alam niyo po yon? Yung parang nakukuha mo pong gawin yung mga bagay na mabuti. Tapos kahit ikaw sa sarili mo, gulat na gulat ka, bakit ko to nagagawa? It is because it's not about you. It's not you. It is no longer you. Kundi ang Panginoon. Kundi ang Diyos na nangunguna sa buhay mo. Amen po ba? So yun po yung first challenge natin. Tandaan ha. Kasi kailangan po natin yun ma-apply. Or else, pag hindi po natin na-apply, ang nananatila lang po itong knowledge. Pumunta po tayo rito para matuto. Dapat po makarating sa application. So, because God loves everyone, dapat po ang principle natin, I will show Christ-like love to at least one difficult person every day. Amen? Para po maranasan din nila na ang pag-ibig ng Diyos. And the moment po na pinaramdam natin yung love, nakakahawa po yun eh. Ba't ang bait nito? Tapos magugulat ka, nagla-love back na rin siya sa'yo. Di ba? Nagiging mabait na rin po siya sa'yo. It's because, maku-curious din siya, ano kayang meron? It's because may Kristo ka sa iyong buhay. Amen. So let us have point number 2. God's love was made visible through Jesus. Ang Panginoong Jesus. Sa 1 John 4:9, na binasa natin kanina, by this, the love of God was revealed in us, that God has sent His only Son into the world so that we may live through Him. Wala pong iba, kundi Panginoong Jesus lamang. Let's have this illustration. Yan. So, kung brownout po at may flashlight ka sa isang dark room, parang hindi naman po makakatulong yung flashlight na yon kahit may flashlight ka, kung hindi mo siya i-on. Tama po ba? Yan. Parang yung love din po. Love is only useful when it is shown. God didn't just say, I love you. Hindi niya lang sinabing, Ella, I love you. Hindi lang ganon. But He showed His love by sending Jesus to us. Meron po akong isang short story. Next po. Yan. So familiar po tayo sa kwentong ito. Ano po yan? 9/11 yung natatandaan natin. Ano? Okay. Yung pong nandiyan dyan sa gilid, si Benjamin Clark po yan. Hindi po siya police officer, hindi rin po siya fighter, pero noong September 11, 2001, isa po siyang chef preparing for meals sa Fiduciary Trust Company on the 96th floor. Ang taas po, no? So, nung nag-crash po dyan yung airplane, ang ginawa po niya, hindi niya po tinry mag-escape. Our initial reaction, po siguro pag ganyan, may sunog na, meron ng something nakakaiba, dapat makatakas ako dito at makalabas ng building at maligtas ko yung sarili ko. Right? Ako, yun ang una kong maiisip, no? Kayo din ba? Pero po ito po si Benjamin Clark, hindi po siya ganon. Alam niyo po kung anong ginawa niya? Instead po,
yung mga taong nandoon sa floor na yon ay ginaid po niya para po makarating unti-unti sa safety place dyan sa building na yan. At na-report po ng former Marine na ensure that everyone sa department po na yon, including yung 96 nga po na floor, ay ma-evacuate papunta po sa safe ng mabilis, sa safe place po. Tapos po, nakapag-save na po sila ng hundreds of lives. Pero po, nung nasa 78th floor na, nag-assist po siya ng babae. Matandang babae na naka-wheelchair. Ay, dinagdagan ko po pala yung kwento. Wala po palang matandang babae. Basta naka-wheelchair daw po. Ayan, so sorry. Okay. So, naka-wheelchair po yung babae. So, tinulungan po niya. So, nung tinulungan po niya yon, hindi na po siya nakaligtas. Amen po. Kaya po kaya natin yun gawin? Parang nagdadalawang isip tayo, ano? I-risk mo yung life mo for others. Pero ito po, grabe. Nung tinitignan ko po at naghahanap po ako ng story, kasi sa Panginoong Jesus, yun yung purpose niya to save us. Kung meron kayang mga tao talaga nagagawa ng ganon. Actually, marami po. Pero ito po, hindi po kasi siya missionary. Normal po yun sa mga missionary na napunta sa mission field at handa na silang mamatay. At hindi na sila babalik. Kagaya po nang na-encounter namin sa Thailand. Na pag pumunta po sila doon sa border, alam po nilang hindi na sila makakabalik. Pero ito po ay nagluluto lamang. Hindi po siya missionary. Pero ganito po yung heart niya. Sobra pong nakaka-amaze. Nag-isip po tayo ngayon, ano, kaya rin po kaya natin yun gawin. Ang Diyos ang bahala. And then, second assignment, application po natin for point number 2. Hindi ko na po finlash dyan. Pero every time po sana meron tayong principle, mag-iisip rin po tayo paano natin talaga yon automatically ma-apply sa buhay natin para the more na ina-apply natin, it's for our own growth po. Okay, application number 2, choose one visible act of love na gagawin today. Pwedeng forgive others. Sino yung nakasakit sa'yo, patawarin. Ikaw pa mismo ang lalapit to forgive. Parang hirap yun na-imagine yung sarili niyo. Pumunta ako rito para makipag-ayos sa'yo, diba? Tapos i-release mo yung forgiveness kahit hindi siya nag-ask ng forgiveness. And encourage someone, help someone. It must be something others can experience, parang flashlight. Dapat maranasan ng iba yung love na iyon. Maparanas mo dahil ikaw ay isang vessel ng Diyos, daluyan ng kanyang pag-ibig at pagpapala. Do something possible today before the day ends. Parang lagi tayong asap na, now na. Okay? Only possible naman, yung posible. Huwag natin iset yung imposible. Okay, so as Jesus made God love so visible, gawin natin ulit itong personal. I will make love visible through one clear action para sa iba, every day. Amen? So lagi dapat mapapasa natin sa iba yung ating mga natututunan. Napupunta tayo sa application. Okay, so let's have point number 3. God's love provides salvation through faith in Jesus. He gave His only Son so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Next slide po. Yan. Pag may gift po, tatanggapin po talaga natin. Amen? Sinong tumatanggi sa gift? Nagbabayad pa. Yan. Ang Diyos po, ibinigay po niya ang pinakamalaking gift.
pinaka-precious na gift na pwede nating tanggapin, yun ang Panginoong Jesus. Salvation is offered to everyone, but you must receive it by faith. So ang application po natin for this is that choose one way to grow your faith this week, starting today. A simple daily habit, pwede pong read or study your Bible, pero kayo po ang magde-decide ilang verses or ilang chapters a day po or ilang books po. Depende po sa inyo yon ng Panginoon kung ano po ang inyong i-impress po sa heart ninyo. And then number 2, pray. Kayo din po ang mag-set how many minutes or kung ano po ang frequency. 3 times a day ba ng ganitong minutes? Kayo rin po ang magsaset. So hindi po ito dapat mawala. And number 3, share the gift you received. Share Jesus to others. Amen? Hindi lang po yung maging generous tayo in material things, but of course, yung iba pa generous sila sa materials. Generous din po sila sa oras nila. Lahat ng taong may kailangan sila nakakausapin, they present yung sarili nila para makinig. Pero ito pong atas sa atin ng Panginoon, ay ma-share din po natin itong gift na natanggap natin. Share Jesus to others. So, because I received, ang kainin po natin ito, I receive God's gift of salvation, I will grow in faith through Bible reading, prayer, and of course, to share the gospel to others. Amen po. Hilingin ko po ang panalangin ninyo sa amin bago mag-19, date na December 19, end of classes. Meron pong 4 na nag-commit sa amin for volunteers dito ng National. Si Mavic, si Grace, 2 section kanya, and ang nakakatuwa po si Marnelli, dati nag-a-assist lang. Ngayon po, naka-lead na po siya ng isang class. At ako po yon. Ang bawat isa po sa amin, may kanya-kanya pong apprentice na isinasama every time magtuturo po doon. And this last Friday, dahil nasa convention po ako, si Faith po ang nag-a-assist sa akin, pero siya po ang nag-lead ng class this Friday. So yung mga interested po, ito po ay isang avenue for us to apply yung pag-share. And yung ina-announce ko po na before mag-19, sa GC po namin, ay nag-announce po ako na makapag-share po kami ng gospel. Kasi po, ang December is a very napakaganda at madaling i-share po ang gospel dahil yan po naman talaga ang essence ng pagsi-celebrate ng Kapaskuhan. Amen po. So panalangin niyo po kami kasi we only have 2 weeks left para gawin po iyon. Kasama po namin kayo sa pananalangin. And I would like to show you this Bible timeline na kung saan sobrang amazing po ito, na sa isa lang pong slide, makikita po natin dyan from the beginning, Adam and Eve, yung po sa fall. And then, yung pong pagbigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na pumarito sa lupa. Tingnan po ninyo, nandito sa New Testament. Sa blue, ano po? Naisip niyo po ba na late? Samantalang doon pa sa umpisa, nagkasala si Adam and Eve. Pero po, sabi po sa Galatians 4:4, but when the fullness of the time came, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Time came. Ano po? Hindi po magkakamali ang Diyos sa kanyang mga hakbangin. No? Hindi po tayo pwede mag-question. He knows kung ano po ang ginagawa niya. The timing of God is never random. It is always on time and purposeful. Lahat po tayo ay bound to hell. Tama po? Kung hindi po ibinigay ng Diyos Ama ang Panginoong Jesus, na siya po ang umako ng ating mga kasalanan, ipako sa krus. Sapagkat sinasabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ni isa sa atin, wala. Karapat dapat sa harapan ng Diyos. And
Sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya po, we are bound to hell. Pero, but the gracious gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen? So anyone who believes in Christ Jesus, andun po ang pagbibigay niya ng kaligtasan. Ang tanong po, nasaan na tayo ngayon dyan sa timeline na iyan? Saang kulay na po? Green, violet, blue, yellow. Ano yung kulay na yan? Peach. And then, red ba yan? Color blind. Orange. So sa dulo na po tayo, mga kapatid. Ano pong indication po yan? We're just waiting for the return of our Lord Jesus Christ. Amen? Ano po ang ginagawa natin while waiting for the Lord? Balikan po natin ulit ang theme natin sa buong taon na ito. Empowering every generation to finish the Great Commission. Tama ba ako? Parang yun din yung thought nun. Basta yun. Matthew 28:18 to 24. And Jesus came up and spoke to them saying, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to follow all that I have commanded you. And behold, I am with you to the ends of this age. Amen? Anong team natin this month? Natandaan niyo po? God with us, always ahead of us. Nakita niyo po na He's ahead of us palagi? Hindi mo pa nga kailangan, kinreate na niya. Hindi ka pa niya kinikreate, kinreate niya na ang lahat ng kailangan mo. And bago pa tayo mapahamak, nagbigay na ang Diyos ng solusyon para hindi tayo mapunta sa hell. Andun ang pangako ng Diyos na sasamahan niya tayo. Sa kapanganakan pa lang ng Panginoong Jesus, sabi niya sa kanyang salita, in Matthew 1:23, behold, the virgin will conceive and give birth to a son, and they shall name him Emmanuel, which translated means God with us. Doon po sa Matthew, no? I am with you always. Pero po yun, kung ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, I am with you always to the ends of this age. Hindi pa nakakarating doon sa dulong generation, ito na ang pangako ng Diyos na I am with you always to the end of the age. Hindi pa pinapanganak ang henerasyon na yon, andun na po ang pangako ng Diyos. Sobra po akong na-amaze sa Panginoon. Kayo po ba? Amen? Sabi ko kaninang first service, ang pag-uusapan po natin ay hindi naman na po bago sa atin. Yung verses, palagi po natin naririnig. Pero every time po na talagang mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, ang mahalaga po doon yung expectant heart na makinig sa Panginoon. Kahit same verse, ano ang bagong ipapakita sa atin ng Diyos. Mag-go deep talaga tayo. So, para po sa ating conclusion, God is with us and always goes ahead of us. Buti na lang po, no? Napakatalino ng ating Diyos. And His love is made visible through Jesus Christ. At grabe po ang pag-ibig ng Diyos. Wala po siyang pinili sa atin. At hindi lang kasing laki ng mundo yung love niya.
sobra ang love ng Panginoon. So our response is simple. Dun sa mga hindi pa tinatanggap ang Panginoong Jesus, believe and receive His love. Number 2 naman po, para sa mga tumanggap na. Tayo po yan. Ha? So hindi pa tapos ang ang pinagagawa sa atin ng Diyos. And for those who have already received this gift, let His love be shown, shared, and live out every day. Alam niyo po, may nakausap akong isang kabataan. Sabi ko sa kanya, sa totoo lang, ang satisfaction lang talaga natin, minsan naghahanap tayo ng kung ano-ano. Pero nasa Panginoong Hesus ang lahat. Hindi yung boyfriend, hindi yung love ng boyfriend, hindi sa asawa, hindi sa mga bagay na meron ka, kahit ang laptop mo pa ay MacBook, hindi rin. Kahit malaki pa ang sahod mo, hindi. It is only Jesus. At napakapalad po natin kasi nasumpungan tayo ng Panginoon and nandun po yung response natin. Pero it will not end there. Kasi nga po, marami pa pong hindi nila alam yung regalo ng Diyos. So, bilang po miyembro ng SVC, let us work together po sa ipinapagawa ng Panginoon. Amen po? Praise the Lord. So, bago po tayo mag-end, ipaulit ko po muna sa inyo ang point number 1. Ano po ulit ang point number 1? Ano po? Sabay-sabay, go. And for everyone. Okay, number 2, made visible through Jesus. And number 3, provide salvation through faith in Jesus. Sige po, tayong pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po for reminding us today kung gaano kalaki ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Just pray, O God, na makita ito sa bawat isa sa amin, na kami po ay maging instrument ng iyong pag-ibig upang maabot po ang mga kaluluwa sa aming paligid, sa aming tahanan, sa aming community, at kung saan man kami naroroon at pupunta, ay maramdaman kanila sa aming mga buhay. Maraming salamat po at patuloy na gamitin mo ang buhay namin upang magbigay ng kaluguran sa iyo. Purihin ka po, Panginoon. Ikaw ang sentro ng aming celebration sa Kapaskuhan, Panginoon. And every day, ikaw lamang, Panginoon, ang aming focus. We thank you and we glorify you. We praise you, God. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. God bless po. Purihin po ang Panginoon. So, our theme this December is God is with us, always ahead of us. And every time na pinagdiriwang natin ang Christmas season, hindi po natin pwedeng kalimutan yung mahal na araw. Ayan, sapagkat yun lamang ang beginning, yung kapanganakan niya dito sa mundo. Pero alam natin, the purpose of it is ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. So, still very fresh. Hindi pwedeng maluma. Hindi pwedeng maging out, hindi pwedeng maluma talaga. Lagi itong fresh. Lalo na, nung una natin kilalanin
ang Panginoong Heso Kristo sa ating mga buhay. Always remember, ang Diyos ang nakatagpo sa atin, hindi tayo naghanap sa Diyos. We just always respond to Him, to His great love. Kaya let's prepare our hearts this moment. Talagang sariwain natin muli ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na Kanya pong ibinigay ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus. And from then on, hindi po tayo maliligaw kasi kasama natin siya. God is with us. At saan man tayo idako ng Lord, alam natin, hindi niya tayo iwan. Lagi siyang una sa atin. He prepared a table before us, everything. Kaya salamat sa mga paalala na naman ngayong Kapaskuhang ito. At the more nawa nga na may communion tayo, every time may communion, ay talagang let's recommit ourselves before Him. Amen? So, ini-invite ko ang ating mga ushers magsiserve sa ating communion this morning. Tayo po ay mananalangin sa ating sa emblems na ating tatanggapin. Sige po, tayo manalangin. Patuloy naming inaalala, O Diyos, ang kadakilaan ng iyong pag-ibig, lalo na ngayong Kapaskuhan, na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus para kami ay maligtas. Lord, hayaan mo po na every time we will come to the Lord's table, patuloy naming alalahanin kung sino kami before. We're sinners. We're sinners. And yet, dahilan sa pag-ibig mo, Panginoong Jesus, ibinigay mo ang iyong sarili upang sa halip na kami ang mapako, ay ikaw ang nagbayad dito sa amin. Kaya nga, Lord, hayaan mong ilagak mo sa aming puso yung we will be forever grateful to you. At bahagi ng pagiging grateful ay talagang aming buhay ay lagi namin i-anchor, Lord God, sa'yo, na hindi namin kaya na mabuhay nang hindi kasama ka. Kaya pagpalain mo ang mga simbolo, O Lord God, ng iyong katawan na nabayubay doon sa krus, ang iyong dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan namin, Panginoon. Pagpalain mong mga ito, na even as we partake later, Panginoon, ay patuloy na talagang muli mong pag-initin yung pagmamahal namin sa iyo, yung paglilingkod namin sa iyo, yung commitment namin sa iyo, Panginoon. At kung may mga karamdaman sa aming mga katawan, Lord, hayaan mo po ang kagalingan ay dumaloy din sa amin. Yung mga pananampalataya na nagda-die down, nagdi-drip, Panginoon, dalangin ko na muli mo na ibalik kami sa una naming pag-ibig, na talagang we cannot live this life without you. Salamat, O Diyos. Kaya let the blessing of this communion be upon each one of us. Lord, natatanggap nito. Kaya patuloy mong ihanda ang puso ng bawat isa na ito'y maging pagpapala sa amin at hindi maging sumpa. Salamat po ng marami sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you
Pwede po ba tumayo ang bawat isa? Let me read to you again the 1 Corinthians chapter 11, 23 hanggang 26. Sabi dito, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sabay-sabay po nating inumin ang laman ng cup. Let's utter a thanksgiving sa ating Panginoon. Hallelujah. We are forever grateful to you, Lord, for that unconditional love na lagi naming nararanasan. Hindi mo pinagkait ang iyong sarili sa amin. Ano pa nga ang bagay ang di mo, ang ipagkakait mo. You have given the best. Kaya, as we wait sa iyong pagbabalik, nawa nga'y masumpungan mo na all of us are in the faith. Actively in the faith. At yung gampanin namin to finish the Great Commission ay maging buhay din sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo mo muna tayo. Just a few update. So, katulad na ng na-announce kanina, next Sunday will be our Christmas celebration. And kung nakita nyo kanina, nung papunta kayo dito, ay yung pong yung parking space, inayos natin ito at dyan po tayo magse-celebrate. So, still, the regular service will be here. But sa 3 o'clock, mag-start po tayo doon. Pero you can come early and we will stay here muna. Dito muna tayo bago tayo pumunta doon. So, parang that will be really opportunity ito. No? Actually, nung nag-meeting kami, ito sinuggest ng program. Kaya nag-come up kami na bago dumating yung second Sunday, ay talagang maiayos yung ating parking area. At ang ganda po ngayon. Kaya doon po tayo. Parang night market ang dating. Pero we will celebrate and we will allow even yung mga kapitbahay natin to see how we celebrate Christmas. Then some updates. Purihin po ang Panginoon for 2 days ay 5 and 6 nandun po kami sa Cavite. Nagkaroon po kami ng CTD convention and purihin ang Panginoon na may kasama kaming 4 na emerging leaders. Na dyan din po ang mga naging part ng tinatawag nating Stewardship Committee. And ngayon ay ang inyo pong likod, ang District Director, at si Pastor din ay kasama ko na rin po ngayon sa Board of Trustees ng ating district. At ang ilan sa atin na mga naririto sa ESCOM, sila po ang mga nag-head. Andyan po si Sister Ni Makalindong, Sister Dang, Sister Esther, sino pa? Si F, kasama sa compliant.
So, kung makikita po natin ay talagang even our own district ay binibigyan ng pagkakataon ang mga lay leaders para maging kabahagi talaga ng takbuhin na ating distrito. And praying na talaga pong ang atin din pong iglesia ay more emerging leaders ang mag-rise up. Amen? Willing ba ang mga emerging leaders natin? Amen. Yung availability nyo ay kailangan. Kasi po talagang sa panahon na to, nung lumibot po kami sa iba't ibang distrito ng Christ in the Philippines, marami na po ang white-haired. Marami na po ang mga nasa tinatawag, even sa district po natin, more than half po ay nasa senior citizen na kami. Kaya kailangan po namin ang mga matitigas na muscles, mga paa ninyo, and of course, very smart na mind dahil we have the mind of Christ. Amen? So, praying na as we go on sa takbuhin ng ating distrito, ang SBC ay magiging aktibo. Naalala niyo yung first time na naging big brother tayo sa kabuuan ng Christ in the Philippines nationwide? Nung first time na magkaroon ng Grace Encounter, sino po nakasama sa paglibot sa buong Christ of the Philippines distrito nung big brother tayo for the encounter? Ano tawag natin doon? Grace Encounter, Freedom, ano yung SBO. Tayo po ang naging tagapanguna noon, hoping na ito ay ma-revive. Hoping na ito talaga ay muli ma-ignite sa puso ng bawat isa, especially the emerging leaders. Napakahalaga po nito. Napakahalaga nito. Sa paghayo, hindi lang talaga paa, kamay, kasama dyan ang bulsa. Are you willing? Are you willing? Parang walang sumasagot. Yun namang mga elderly natin, kayo na lang po ang mananalangin sa amin. Kayo po ang magsesend. You can give your offering for the mission. Yung faithfulness po talaga natin is mahalaga. So, matatapos na po ang taon. Kaya dalangin ko po na talagang yung message ngayon, wag po natin kakalimutan, God is with us. Always ahead of us. Amen? Sige po, magwakas po tayo sa panalangin. Nagagalak ang aming puso, Lord God. Looking backward, nandito na po kami sa buwan ng December. And since you found us, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami sinukuan. Talagang yung unconditional love mo, Panginoon, araw-araw bago ito tuwing umaga. Kaya saan nga po ba kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Nasa iyo ang walang hanggang buhay, Panginoon. We can lean on you at all times. Wala po kami talaga. No one will complete our lives but you. Kaya sa oras na ito, sa mensahe na aming narinig, Panginoon, salamat sa pagmamahal. Salamat na talagang nasa iyo lang ang kasiyahan namin na na hindi magpe-fade. Kaya muli mong linangin ang puso ng bawat isa na talagang we will always be responsive sa pag-ibig na ito. Lord, hayaan mo na sa pagdiriwang ngayon ng Kapaskuhan, pag-alala ng unang Pasko, hayaan mo yung diwa ng tunay na Kapaskuhan na dumating ka rito, Kristo, ang siyang tunay na maging diwa nito because you are the very reason why we have this season. Kaya dalangin ko sa pamilya ng SBC, 10 ng kanya-kanyang pamilya, Panginoon, kasihan mo kami, O Lord, ng iyong banal na Espiritu, patuloy mo kami samahan sa journey sa buhay na ito. Hindi kami lilikungon sa kaliwa ni sa kanan, kundi diretso kami sa iyo upang makarating kami sa hangganan. And that is the finish line kung saan ay naroon ka, Panginoong Jesus. Kaya sa umagang ito, allow us, minsan pa, Lord God, tanggapin namin ang sama-sama ang dakilang pag-ibig mo, ang
biyaya na laging nariyan kay Kristo at ang patuloy na patnubay, inspirasyon ng banal na Espiritu. Maingat namin binabalik sa iyo lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsabi po ang lahat ng Amen. God bless everyone. Take time to bless one another before you go.